Yan po, maminamahal ang mga Kristiyanong mapasalamatin. Sabi, magpapasalamat lamang ba tayo dahil sa mga mabubuting bagay at sa masama ay hindi? Sabi, ang Panginoon ang nagbigay, ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, at sa mga salitang ito ay hindi nagkasala si Job. Nalugod ang ating pinakamamahal na Panginoon sa kanya, maminamahal. Tayo po, wala pong dahilan upang tayo po ay manghina, manlupaypay sa paglilingkod. Walang dahilan upang tayo magreklamo, mga minamahal, sapagkat tayo po, mga minamahal, ay tagapagmana ng Diyos. Sinabi ng Lucas Kapitulo 12, mga minamahal, talatang 32, iniibig ng Diyos. Iniibig ng mahal na Panginoon na ipagkalob sa atin ang kanyang buong kaharian. Sabi ng Lucas 6:23, magsilundag kayo sa tuwa, napakalaki ng gantimpala natin sa langit. Kaya walang dahilan upang tayo po'y magmukmuk. Kahit may mga pagsubok, kahit may mga kagutuman, may mga kahirapan po tayong nararanasan. Sinabi ng Biblia, in everything give thanks, for this is the will of God. Kindly, maminamahal, basahin po natin itong dalawang talata, Lucas 12:32, at mamaya basahin po natin ang Lucas 6, talatang 38, 6:23. Dito po sa aklat po ng Lucas, chapter 12, verse 32, sabi dito sa Lucas 12:32, huwag kayong mga takot munting kawan, sapagkat nakalulugod, sapagkat nakalulugod na mainam sa inyong ama ang sa inyong ibinigay at sa inyong ibinigay ang kaharian. Ito po sa Lucas 6:23, sabi dito sa Luke chapter 6:23, sabi dito, magalak kayo sa araw na iyon at magsilukuso kayo sa kagalakan, sapagkat narito ang ganti sa inyo'y malaki sa langit, sapagkat sa gayon ding paraan ang ginawa ng kanilang mga magulang sa mga propeta. Amen. Maminamahal, sabi ng Banal na Salita, magsilundag kayo sa tuwa, napakalaki ng gantimpala nyo sa langit. Iniibig ng inyong Ama sa langit na ibigay ang kanyang buong kaharian. Kaya huwag kayong matakot, mga munting kawan. Sabi ng Banal na Salita, iniibig ng inyong Ama sa langit na ibigay ang lahat, ang kanyang buong kaharian sa langit. Kaya walang dahilan, sabi ng Biblia, maminamahal, tayo po'y magpasalamat sa lahat ng bagay. Sapagat kung tayo po ay hindi magpapasalamat sa kaligtasan tinanggap po natin, kung hindi natin pasasalamatan, maminamahal, yung pagpapatawad ng ating kasalanan, tayo po'y tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Ito yung pinakakayamanan na pinakamalaking kayamanan na hindi kayang ikumpara kahit kayamanan ng buong mundo. Sinabi po ng Deuteronomy chapter 28 verse 45 up to 47, hahanapin ka, maminamahal, sabi, hahabulin ka ng mga sumpa, hahabulin ka ng lahat, mga minamahal, ng mga sakit at karamdaman ng salot, sapagkat hindi ka naglingkod sa Diyos na may kasiyahan, sa puso na may kagalakan. Kaya mangyayari sa iyo ang mga bagay na ito, sabi ng Deuteronomy 28 verse 45 and 47. Basahin po natin ito. Dito po sa aklat ng Deuteronomio Kapitulo 28, talatay 45 hanggang 47. Sa 45, at lahat ng mga sumpang ito ay darating sa iyo, at hahabulin ka, at aabutan ka hanggang sa magiba ka, sapagkat hindi mo dininig ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga palatuntunan na kanyang iniutos sa iyo. 46, at ang mga yaoy magiging isang tanda at isang kababalaghan sa iyo, sa iyong lahi magpakailanman. 47, sapagkat hindi ka naglingkod sa Panginoon mong Diyos na may kagalakan at may kasayahan ng puso dahil sa kasaganaan ng lahat ng mga bagay. Amen. Yan po, maminamahal. Kaya nga, bahagi ng ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal, yun tayo naglilingkod na may kagalakan at may mapasalamatin. In everything give thanks, for this is the will of God. Pangalawa, maminamahal, ang sabi ng Biblia, yung pong sa taras, yung pangalawang letter ay R. Ito po yung repentance. Ang R, maminamahal, repentance. Dapat lagi po tayo, mga minamahal, na magsisi. Ano man ang ating mga pagkukulang, ano man ang ating mga pagkakamali, bantayan po natin ang ating sarili, mga minamahal, sa pagsisisi. Sapagkat, mga minamahal, ang kasalanan po, ito po'y katulad po yan ng fire extinguisher.
Pumapatay ng apoy, maminamal ang kasalanan. Ito po yung papatay sa ating maalab na paglilingkod sa Diyos. Ang kasalanan parang fire extinguisher yan. Kapag pumasok na ang kasalanan sa atin, mga minamahal, ang sign na ikaw ay may ginagawa ng kasalanan, ang sign na ang samana ng palataya ay may ginagawang hindi kalugod-lugod sa Diyos, matamlay na po ang paglilingkod niya. Magiging malamig na siya katulad ng ilong ng pusa. Wala na po yung kanyang enthusiasm, wala na po yung kanyang tinatawag na activity. Hindi na siya aktibo sa paglilingkod sa Diyos, mawawala na siya ng gana. Kaya nga, lagi po tayong magsisi, mga minamahal. Sabi ng Banal na Kasulatan, kung tayo po ay magtatago ng ating kasalanan, sabi rito sa Proverbs 28:13, ang nagtatakip ng kasalanan o ng kanyang pagsalangsang hindi giginawa. Mananatili siyang lupaypay, mananatili siyang walang gana hanggat hindi niya naipapayag ang kanyang mga kasalanan. Basahin po natin ang Proverbs 28 verse 13. Dito po sa aklat ng mga kawikaan, Kapitulo 28, talatay 13. Siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa. Ngunit ang nagpapahayag at nagiiwan ng mga iyon ay magtatamo ng kaawaan. Amen. Amen. Yan po ang pangalawa, repentance. Kailangan lagi po tayo magsisi, mga minamahal. Habang tayo po ay narito sa sanlibutan ito, mga minamahal, hindi po tayo may iwasan na talagang tayo po minsan mahulog sa kasalanan. Kaya lagi po tayo magsisi. Sabi kong ipapayag mo ang iyong kasalanan, ang Diyos ay tapat at banal na nagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ngunit sabi rito sa nabasa natin, kung siya'y nagtatakip ng kanyang kasalanan, ay hindi giginawa. Ngunit ang nagpapayag at nagiiwan ng mga yaon ay magtatamo ng kaawaan. Yan po, maminamahal. Sabi ng Biblia, kaya nga kayo magsipanumbalik. Sabi ng Acts chapter 3 verse 19, kaya nga kayo magsisi at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan. At kung magkagayon, magsidating ang mga panahon ng kaginawaan mula sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Darating muli ang maluwalang ang kaginawahan sa buhay natin kapag tayo po'y nagsisi. Kaya ang pangalawang sekreto, mga minamal, ay repentance. Sinabi ng Roma, Kapitulo 2, talatang 4, the goodness of God leadeth men to repentance. Ang pag-ibig ng Diyos ang palaging umaakay sa tao para siya magsisi. Hindi nakakatakot ang Diyos, maminamahal, para i-confess ang ating kasalanan. Kapag tayo po'y nagpahayag ng ating kasalanan, hindi niya tayo papatawan ng parusa. Hindi karakadaka tayo husgahan ng ating Panginoon, kundi makakamtan po natin ang kasaganaan, makakamtan po natin ang kaginawaan, ang kapatawaran. Pero, mga minamahal, kung tayo po ay magtatakip ng ating kasalanan, sabi, kung pakundanganan ko ang kasamaan sa aking puso, hindi ako didinggin ng Panginoon. Yan po yung nasa Psalms 66 verse 18. Kung pakundanganan ko ang kasamaan sa aking puso, ay hindi ako didinggin ng ating mahal na Panginoon. At kung sinabi mo na wala kang kasalanan, sabi ng Jeremias 2:35, basahin po natin yung Gawa 2:35, sa Jeremias 2:35, kung sinasabi nating wala tayong kasalanan, mga minamahal, lalo tayong parurusahan ng ating mahal na Panginoon. Sabi rito, basahin po natin. Dito po sa Jeremias 2:35, gayon may sinabi mo, ako'y walang sala. Tunay na ang kanyang galit ay humiwalay sa akin. Narito, hahatulang kita, sapagat iyong sinabi, hindi ako nagkasala. Amen. Pag sinabi mong hindi ako nagkasala, pag sinabi mo, maminamahal, na ikaw ay walang kasalanan, lalo kang hahatulan ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat sabi ng Banal na Kasulatan, wala namang taong hindi nagkakasala. Sabi ng Unang Hari 8:46, kahit tayo mga mananampalataya, minsan mga minamahal, nahuhulog po tayo sa kasalanan. Kaya nga, ang nagpapalamig ng ating maningis na paglilingkod sa Diyos, yung kasalanan. Para yung fire extinguisher. Pag medyo nanlamig ka na, pag medyo matamlay na ang paglilingkod mo sa Diyos, mga minamahal, suriin mo ang puso mo. Siyasatin mo ang iyong puso, baka mayroon kang kasalanan na hindi mo na iko-confess. Baka meron kang ginagawang kasalanan, mga minamahal ko, na hindi mo nalalaman na ito pala'y masama. Yan po, mga minamahal. At ang pangatlo, sabi ng Banal na Kasulatan, ang pangatlong sekreto upang maging maningas palagi ang paglilingkod natin sa Diyos, sa word na trust, yung pong you.
Yung maminamal understanding. Understanding, Psalms 47 verse 7. Maraming mga mananampalataya, mga minamahal, ang gaya-gaya lang ang paglilingkod sa Diyos. Kaya kapag yung kanilang ginagaya ng lamig, manlalamig na rin sila. Yung kanilang paglilingkod, mga minamahal, isinasandig nila sa kanilang kapwa mananampalataya, parang sunod-sunuran sila pag nakita nila yung kaibigan nila mainit. Kung ang kaibigan nila nag-choir member, mag-choir na rin sila. Pag ang kanilang kaibigan, maminamal ay nag-backslide ng lamig, ganun na rin. Bakit? Kasi hindi nila naiintindihan ang tamang paglilingkod sa Diyos. Kailangan pag naglilingkod ka sa Panginoon, alam mo, naiintindihan mo, bakit ka dumadalo, bakit ka mga minamahal sumasamba, bakit ka nagpupuri, bakit ka nagpapagamit bilang mga awit ng Panginoon. Alam mong ginagawa mo na ito'y inuukol mo sa Panginoon. Bilang pagpapasalamat mo sa Diyos na ikaw ay pinatawad sa kasalanan. Ikaw ay niligtas niya mula sa dagat-dagatang apoy, sa apoy ng impyerno na kaparusahan ng kasalanan. Dapat naiintindihan mo na ang ginagawa mo ay para pasalamatan ang ating mahal na Panginoon. Yan po ang pangatlo, understanding. Basahin po natin ang Psalms 47 verse 7. Dito po sa aklat ng mga awit 47:7, sabi po dito sa Psalms 47:7, sapagkat ang Diyos ay hari ng buong lupa, magsiawit kayo ng mga pagpuri na may pag-unawa. Amen. May pang-unawa, understanding. Umawi tayo sa Panginoon, maminamahal, uunawain natin ang mga lyrics, unawain natin ang mensahe. Maglilingkod tayo sa ating pinakamamahal Panginoon, dapat nauunawaan natin anong dahilan bakit tayo naglilingkod. Sumasamba tayo sa ating malapanan, dapat alam natin, nauunawaan natin anong dahilan bakit tayo naglilingkod at sumasamba, pumupunta sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Dapat hindi gaya-gaya ang paglilingkod natin sa Diyos. Huwag tayong katulad ng loro. Huwag tayong katulad ng Martinez, nagagaya niya ang salita ng tao, maminamahal, pero hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng kanyang sinasabi. Huwag tayong parang ibon, gaya-gaya. Tayo maminamahal, dapat meron tayong sariling pangunawa. Huwag natin maminamahal i-rely ang ating pananampalataya, ang ating kaligtasan sa mga kaibigan natin, sa mga kakilala natin, sa mga kasama nating sumasamba. Huwag tayong maging partiker sa kanila. Pag sila po'y nanlamig, kasama ka nang nanlalamig. Gaya-gaya kasi ang paglilingkod mo sa Diyos, hindi mo inuunawa bakit ka sumasamba, bakit ka dumadalo, bakit ka naglilingkod. Hindi mo naiintindihan kasi mga minamahal, gaya-gaya lang ang paglilingkod mo. Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, paglingkuran natin siya na may pagpupuri, na may pangunawa. Kailangan, importante po yung nauunawaan natin ano man ang ating ginagawa para sa ating pinakamamahal na Panginoon. At pang-apat, mga minamahal, sabi ng Banal na Kasulatan, ang pang-apat po sa trust, yung pong stand. Yung S, stand. Sinabi ng Exodus chapter 14 verse 13, sabi rito, maminamahal, tayo po maminamahal, sabi, stand still and see the salvation of the Lord. Tumayo ka, sabi ng ating pinakamamahal pa kay Moses, maminamahal, tumigil kayo. Tumayo kayong matatag, huwag kayong matakot, tumigil kayo, tingnan nyo ang pagliligtas sa inyo na gagawin ng ating mahal na Panginoon. Ang lahat ng inyong mga kaaway na inyong nakikita ngayon ay hindi na inyo makikitang muli magpakailanman. Sabi ng ating mahal na Panginoon kay Moses, maminaman sa mga taga-Ehipto, sa mga Ehipsyo, maminaman na kanilang kalaban noon. Ganun din, maminamal, sabi ng Biblia, kung gusto mo maging maningas, lagi ang paglilingkod mo sa Diyos, tumayo ka mag-isa, mga minamal, sa pananampalataya, gaya ng lalaki. Sabi rito, maminamahal, sa unang Korinto 16, talatang 13, maminamahal, pero basahin mo natin Exodus 14:13 at sa 1 Corinthians chapter 16 verse 13 mamaya. Ito ng 1 Corinthians na. Dito po sa 1 Corinthians chapter 13 verse 16 po. Sabi dito sa 16:13, 1 Corinthians chapter 16 verse 13. Sabi dito, magsipag-ingat kayo, magpakatibay kayo sa pananampalataya, kayo'y mga pakalalaki, kayo'y mga pakalakas. Amen. Watch ye, stand fast in the faith, quit you like men, be strong. Sabi po, maminamal sa English, watch ye,
Stand fast in the faith, quit you like men, be strong. Kahit tayo mga babae, magpakalalaki tayo. Yes. Lalo na yung mga lalaki, maminamal, magpakatunay na lalaki tayo, wag tayong lalambot-lambot. Gaya ng mga ibang mga mananampalataya na mas mainit, mas matatag ang mga kababaihan kaysa sa mga ibang kalalakihan na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Kaya ngayong maminamal, ito po'y stand. Tumayo tayo, maminamal, sa mga pangako ng Diyos. Sinabi niya, hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Ang ating malapang na ay sumasayo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Pangawakan natin ang mga pangako ng Diyos. Ang sabi niya sa Genesis 28 verse 13, hindi kita iiwan. Hindi kita iiwan hanggang ang lahat ng mga pangako ko sa iyo ay magaganap, hanggang maisagawa ko sa iyo lahat ng mga ipinangako ko sa iyo. Yan po ang mga pangako na dapat nating tayuan. Standing on the promises of God. Yan po, maminamahal, ang pang-apat na paraan. Sabi, basahin po muna natin ito, maminamahal. Ito pong Genesis 28:15. Dito po sa aklat ng Genesis, Kapitulo 28, talatay 15. At narito, ako'y sumasa iyo, at iingatan kita saan ka man pumaroon, at pababalikin kita sa lupaing ito, sapagkat hindi kita iiwan, hanggang hindi ko magawa ang sinalita ko sa iyo. Amen. Amen. Yan po, maminamahal. At tandaan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon kailanman ay hindi lumilimot sa kanyang mga pangako. Ang pangakong ito, ang kanyang mga salita, hindi lamang po sa mga unang henerasyon, hindi lamang po ito kay Abraham, hindi lamang po ito kay Moses, hindi lamang po ito, mga minamahal, kay David o sa mga unang mga mananampalataya. Para sa ating lahat ito, mga minamahal, ang salita ng Diyos. Para sa lahat ng mga hinahawakan ang kanyang mga banal na pangako. Ang sabi niya, mga minamahal, narito ako'y sumasa iyo, iingatan kita. Saan ka man pumaroon at pababalikin kita sa lupaing ito, sapagkat hindi kita iiwan hanggat hindi ko nagagawa ang mga sinalita ko sa iyo. Isa yan sa mga pangako niya. At ang sabi niya sa Isaiah 41 verse 10, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manlupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Palalakasin kita, oo, tutulungan kita, aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Yan po, maminamahal, ang mga pangako niya. Hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Kaya sabi po ng unang hari, kung idadagdag natin unang hari, 8:56, walang pangako, maminamal, walang pangako na nagkulang sa mga pangako ng mahal na Panginoon na ipinangako niya kay Moses, mga minamal na kanyang lingkod. Lahat ng mga pangako ng mahal na Panginoon, tinupad ng ating dakilang Diyos. Kaya pangawakan nating matibay ang kanyang mga banal na pangako. Yan ang ibig sabihin ng standing on the promises of God. Basahin po natin ang talatang yan. Dito po sa unang mga tagahari, 8. Unang hari, hindi taga-hari. Unang hari po. Dito po sa unang hari, 8:56. Purihin ang Panginoon na nagbigay kapahingahan sa kanyang bayang Israel ayon sa lahat na kanyang ipinangako. Walang nagkulang na isang salita sa lahat ng mabuting pangako na kanyang ipinangako sa pamamagitan ni Moises na kanyang lingkod. Amen. Walang nagkulang, maminamahal. Walang nagkulang ni isa. Sabi, purihin ng Panginoon na nagbigay ng kapahingahan sa kanyang bayang Israel ayon sa lahat ng kanyang ipinangako, at walang nagkulang ni isa. Ni isa, mga minamahal, walang nagkulang ni isa. Ni isang salita sa lahat niyang mabuting pangako na kanyang ipinangako sa pamagitan ni Moses na kanyang lingkod. Yan po, mga minamahal, kaya karapat dapat lang pagtiwalaan ng ating mahal na Panginoon sa kanyang mga pangako. At yung kauli-ulian, maminamal na letra sa word na trust, ito po yung T. At ang ibig sabihin ng T, ito po yung trust. Sinabi ng Banal na Kasulatan, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thy own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Mga minamahal, pagtiwalaan mo ang ating pinakamamahal, huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kahit sino ka pa, kahit ano ka pa, kahit sabi mong ikaw ay napakatalinong tao, ikaw po ay may sariling prinsipyo, mga minamahal, huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan, sa iyong sariling kaalaman. Sabi, maminamahal, magtiwala ka sa ating mahal na Panginoon. Sabi rito sa Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Basahin po natin ang talata. Proverbs, dito po sa Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Sabi po dito sa 5,
Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Amen. Yan po, maminamahal. Bakit natin dapat pagtiwalaan ang ating mahal na Panginoon? 10 years from now, alam niya na. Tayo, ang alam lang natin itong sandaling ito. 20 years from now, alam niya. Alam niya na ang resulta. Maminamahal, alam niya na ang mga mangyayari. 10 years from now, 20 years from now, 30 years from now, kahit 100 years from now, alam na ng mahal na Panginoon. Kaya minsan hindi ibinibigay yung ating mga hiningi sapagkat alam niya na ang magiging resulta. Hindi man ibigay yung ating iningi sa Kanya, maminamahal. Hindi nangangahulugan, mga minamahal, na hindi ka pinakinggan ng Diyos. Ibig sabihin, meron siyang higit, mga minamahal, na ibibigay na mas mabuti sa iyo. Kaya sabi, pagtiwalaan mo siya. In all thy ways, acknowledge Him. Sa iyong mga lakad ay pagtiwalaan mo siya. Huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad, ituturo niya sa iyo ang iyong tamang landas. Kaya tayo napapariwara, maminamahal, kasi pag hindi pinakinggan ng Diyos ang ating panalangin, pag hindi ibinigay ng Diyos ang iyong hiningi, akala natin, mga minamahal, pinabayaan na tayo ng Diyos. Akala natin, hindi na tayo mahal ng Diyos, kaya nanghihina tayo, nanglulupay-pay tayo. Hindi ganun. Para wag mawala ang angningas ng ating paglilingkod sa Diyos, sabi, pagtiwalaan mo siya, trust. Sinabi rito sa Psalms chapter 37, verse 3 hanggang 5, basahin po natin, kinakailangan mo magtiwala sa Kanya para hindi man lamig ang iyong maalab na paglilingkod sa Diyos. Basahin natin to. Dito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 37, talatay 3 hanggang 5. Tumiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng mabuti. Tumahan ka sa lupain at gawin mong kumain sa kanyang pagkatapat. 4. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon. Tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kanyang papangyayarihin. Amen. Yan po ang mga sekreto. Yan po ang mga susi upang manatiling maningas, maalab ang paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Mga minamahal, pangawakan niyo po ang Kanyang mga salita. Babalik na ang ating mahal na Panginoon, ang mga Kristiyanong palamig-lamig, ang mga Kristiyanong ningas-kugon sa paglilingkod, mga minamahal, ikinalulungkot ko, hindi po sila makakasama sa rapture. Kaya napapakinggan natin ang salita ng mahal na Panginoon para ihanda po tayo sa pagparito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga bang napapakinggan natin ang awiting ay